Pilipinas, ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 8. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po dito sa Damdaming Bayan ngayong October 13, 2023. At kumusta po kayong lahat ngayong thank God it's Friday. Chill lang tayo ngayong araw ng Biyernes at swell day ngayon na. Tama, swell day ngayon dahil 14 bukas at 15 sa Sunday. Kaya naman swell day ngayong araw. Kumusta po kayong lahat, mga nanay, mga tatay, mga ate, mga kuya, mga misis? Okay lang po ba kayo ngayon? Minus Lakay Mayor Deo Macalma. Kami po muna ang inyong makakasama. Mayroon akong makakasama ngayong araw dito sa programa. Ako po si Sister L Elaine Apit. At ako po si Yuel Reyes. Good morning! Antaray, bakit ka naka-yellow today? At nag-partner pa talaga tayo. It's Yellow Friday ba? Yes, Bumblebee po kami dito. Bumblebee. Pero Yuel, napakaraming issue ngayong araw at asa nga sa pinakamainit pa rin po na pinag-uusapan natin dito mga viewers at listeners natin sa ating programa. Itong patuloy na krisis, yung giyera dyan sa Israel. At pinapatutukan nga po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung saan ang report kagabi, Yuel, hanggang kagabi nananatiling nawawala. 4 pa rin ang unaccounted at hinahanap ng mga kababayan natin habang 2 po ang kumpirmado patay na. At ang utos nga po ng Pangulong Bongbong Marcos ay closely monitoring. Lalo na nga po at may mga kababayan tayo na nandyan at naiipit sa gulo dyan po sa Israel. At ang Department of Foreign Affairs po ay itinaas na ang crisis level sa level 3 dyan sa Gaza Strip dyan po sa Israel mula sa alert level 2. At update natin, Yuel, kanina nakapanayan mo sa programa ang si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Vega at may mga kababayan na tayo na handa na po sila na makabalik dito sa ating bansa sa Lunes. Oo. Merong una kasi sa mga report, Sister L, nagdadalawang isip pa yung mga kababayan natin. Mostly yung mga nagpaparepatriate, humihiling ng repatriation ay galing sa Gaza, kung saan yung sentro ng bakbakan. Pero ngayon daw sa Israel ay meron na rin, Sister L. Pero hindi dahil sa gera, pero dahil nawawalan na daw sila ng trabaho. Oo, kasi apektado yan. Of course, hindi ka makakagalaw ng malaya, lalo na kung yung movement ay limited dahil nga dito sa mga pambobomba, 'di ba? Sunod-sunod yung mga pambobomba at of course, hindi naman yan pwedeng one side lang at may mga kumbaga sabi nga gantihan ang nangyayari. Kaya may mga kababayan tayo na naiipit dyan. At sa panayam nga ng DZRH po kaya Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Vega, 8 Pilipino po mula sa Israel ang nakatakdang dumating dito sa ating bansa sa Lunes, October 16. At sabi niya pahirapan ang pagpapauwi sa ating mga kababayan na iipit dahil sa blockade doon. At umakyat na sa halos 100 ang gustong umuwi ng Pilipinas mula sa Gaza at Israel at posible pang dumami. Oo, dahil yun nga, blockade yun yung hinihintay ng ating pamahalaan po doon na go signal sa Israeli government para ligtas din naman na mailabas yung ating mga kababayan. Oo, kasi hindi naman po pwedeng basta-basta lang tayo kumilos nang walang katiyakan. Baka mamaya yung magre-rescue yun din ang mapahama. Kaya kailangan din talaga ng koordinasyon. Maraming dapat i-considerate. Kailangan ng consideration and of course ang safety din ng mga taong kailangan pumunta doon para po sunduin yung ating mga kababayan na iuuwi dito sa
ating bansa na patuloy pong naiipit sa gyera dyan sa Israel. Daming bayan. At kaugnay ng pinag-uusapan natin yan, Yuel, puntahan natin ang Malacanang, alamin natin ang update dyan sa palasyo dahil i-repatriate na overseas Filipino workers mula sa Israel. Sila naman ay tatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Kasi yung iba sa kanila nagtatrabaho doon. Though, ayon sa report, di ba, hindi naman lahat ng nandoon ay nagtatrabaho. Yung iba may pamilya na sila talaga doon. At residente na sila doon. And of course, back to zero sila once na bumalik sila dito sa ating bansa. At itong report ni Ms. Leth na magkakaroon sila ng tulong mula sa ating gobyerno ay talagang kailangan nila to. Kaya alamin natin ang buong detalye niyan mula kay RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Elaine, Yuel, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabibigyan ng iba't ibang tulong mula sa pamahalaan ang mga Pilipinong uuwi sa Pilipinas mula sa Israel. Sinabi ito ng Pangulo sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at iba pang kaukulang ahensya sa Malacanang kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, tatanggap ang mga marerepatriate ng tulong pinansyal, livelihood assistance, scholarship at food assistance. Kasabay nito inatasan ng Pangulo ang DMW at OWA na bumuo ng repatriation plan at evacuation strategies. Patuloy din anya silang nakikipag-ugnayan sa Israeli government para tutukan ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino doon sa gitna ng gyera. Tinayang nasa higit 30,500 ang bilang ng mga Pilipinong nasa Israel. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas. Yes, Elaine. Friday ngayon, ano ang ibang schedule? May mga schedule ba ang ating presidente? So far, wala. Actually, yung schedule na kahapon ay hanggang, parang inabot na hanggang gabi, meeting niya dun sa concerned agencies kaugnay nga nitong sitwasyon sa Israel. So yun lang, ay wala siyang lakad today, Ms. Leth? Kapag wala kasi siyang event sa labas ng palasyo, ibig sabihin meron siyang mga meeting sa Malacanang. Oh, alright. Thank you so much, Ms. Leth. Balik sa inyo, Sister L at UL. Maraming salamat, RH14, Ms. Leth Narciso. Alam mo, Yuel, aside dito sa tinututukan natin na kaguluhan sa Israel, dito din sa atin maraming mga issue na binabantayan. Marami tayong issue na tinatalakay araw-araw. At kabilang na nga dyan itong barangay and SK election. Malapit na tinututukan na. Yes! Oo. At ang isa dyan sa mga binabantayan natin, yung mga nagpe-premature campaigning. Yes. Oo. At maraming kaiba ngayon. Maraming ngayon parang kung di ako nagkakamali, Sister L, marami ngayon ang napapabalita tayo na nasasampulan na totoo pinagpapaliwanag. Yan. At mamaya pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng ating programa dahil may mga ilang mga pasaway na kahit alam naman nila na mayroong yung mga iba pinapadala na nga ng Shocus order ng Commission on Elections dahil nga po bawal po ang maagang pangangampanya. Yung iba tuloy-tuloy pa rin sa kanilang ginagawa. Oo. Linawin lang natin na ang campaign period po magsisimula po kayo mangampanya sa October 19 hanggang 28 po ang ating campaign period. At kapag po kayo ay nangampanya ngayon, kayo po ay makakasuhan. Kayo po ay pwedeng ireklamo. Maswerte kayo kung walang magreklamo sa inyo. Pero alam natin, under the law, bawal po yung maagang pangangampanya. Daming bayan. Babalikan natin yan at iba pang mga issue dito sa ating programa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang oras, it's 8:16. Daming bayan. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten. O, diba? White Christmas habang kami ni Yuel ay naka-yellow. Taray, alam mo yung singer nito si Michael Bublé. Kapanahunan siguro to nila Kay or mas bata sa kanya to, no? Feeling ko, mas bata sa kanya. Mas bata sila Kay.
Ay, hala kayo, nagpapalakas. Pero ilang days na lang, 73 days na lang. days. Grabe. Wow. Oo. Parang kailan lang nagpe-prepare tayo ng Ng January. Baka na-cover natin sa January. Ay, oo nga, New Year tayo nag-prepare at hindi ko makakalimutan ng January. Alam mo kung bakit? Bakit, Sister L? Yan yung panahon na nag-shutdown ang buong airport ng Pilipinas. Naiya. Oo, naiya. Naiya. Ang bungad na Oo. bungad ng Bungad ating na bungad. 2023. Pambungad natin yan sa taong 2023. Ayan. Hindi ko yan makakalimutan dahil nasa Bicol ako during that time. Kabilang ka Oo. sa mga naipit. Pero hindi naman ako naipit dahil yung flight ko naman ay January 4. Pero isa ako dun sa kakaba-kaba na baka hindi ako makabalik Maabot, dito. oo. Oo. Baka pagbalik ko wala na akong trabaho. Pero Merry Christmas sa lahat ng ating mga viewers at listeners. Live na live po tayo napapanood sa ating YouTube channel sa DZRH News. Sa ating Facebook page, DZRH News. Ay, ang ating YouTube channel pala, DZRH News, News Television. Television. Oo. At ang ating Facebook page ay DZRH News. And of course, sa ating website, UL. Sa dzrh.com.ph at sa ating 18 relay station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun. Parang gusto ko yung boses mo. Dahil Mindanao. White Christmas ang tema ng Sabihin ating mo nga, pagbabalik. Merry Christmas. Merry Christmas. Ang tara. Gusto ko yung masunurin sa UL. Dahil pareho tayo nakadilaw ngayon. Pero naku, Yuel, kanina ba habang naka-break po kami ni Yuel ay nagkukwentuhan kami. Dahil bigla naming naalala yung tuloy-tuloy na rollback pala. Oo. Hindi natin inaasahan ito dahil ang unang sinabi ng Department of Energy ay mas posible na magtuloy-tuloy yung uptrend, yung oil price hike. Yes, oo. Pero ito daw, rollback naman. Oo, ibig sabihin po bababa ang presyo. At hindi lang basta bababa dahil yung mga nakaraang linggo ay malakihang pagbaba. Yes, and we are looking forward at talaga namang kung yan ay good news, talaga namang masaya ang ating Pasko, lalo na ng ating mga motorista. Ayun. Dahil 'di ba nga kung maaalala ninyo, napakarami pong mga driver natin at kabilang nga po diyan itong ating mga jeepney driver na humirit ng taas sa pasahe dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. At ang good news sa kanila ngayon at sa atin din na araw-araw na nagko-commute or kahit may sarili ka mang sasakyan or kung ano man, tayo po ay malaking kaluwagan na yan na kahit papaano ay mababawasan yung mga presyo ng produktong petrolyo at malaking bagay yan lalo na sa ating mga driver na umaaray na. Oo, umaaray na po sila dahil nga po nung mga nakaraan ay may mga pagtaas at ngayon naman, good news, may mga pagbaba ng presyo. Meron tayong nararamdaman na pagyanig. Lindol, Sister L, ngayon lang. Lumilindol ba? At naramdaman din. May Tama? lindol ba? Flash Report. Flash Report! Akala ko nahihilo lang ngayon po ay naramdaman natin merong lindol. Oo. Naramdaman po dito sa Pasay City. So sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig, nakatutok sa atin online, lumindol din po ba Sa sa inyong inyong lugar? mga Oo. lugar? Share nyo po yan sa amin So sa mga nakikinig, nanonood, ingat-ingat po tayo. At alamin natin mula sa Fivox mamaya kung ano ang Gaano magnitude, kalakas, oo. gaano kalakas yung lindol na yan nararamdaman dito po sa Pasay City. Flash Report. Flash Report! Damdamin Bayan. At aside nga dyan, Yuel, dyan sa presyo ng produktong petrolyo na ating pinag-uusapan. At ito namang naging controversial, naalala mo nitong nakaraan. Ang paayag ng dating Pangulong Duterte. Oo. Nagulat Nagulat tayo. At posible daw pala siyang makasuhan, Yuel. Tungkol doon sa sinabi niya. Tungkol doon sa kanyang sinabi. Pero alamin natin yung mga detalye niya na maya-maya. Pag-usapan natin yung mga detalye niyan mamaya. Pero ngayon, puntahan muna natin ang ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Nandiyan na ba sila, Kuya Greg?
Sa Makati City, naramdaman din ng ating Naramdaman din daw kasamang ba? si Mavel Arrive na nandyan sa Makati. Naramdaman din daw ho dyan. At patuloy tayo nakakatanggap ng mga reports dito ho sa ating Facebook online na naramdaman yung pagyanig sa kanilang mga lugar. Diyan din sa Cavite, sabi ng ating kasamahan na si RH28 Raymond Dadpaas, naramdaman din ng lindol dyan sa may bahagi ng Cavite. At sa ating pong mga baka sa ating Facebook Live. Sa ating baka Facebook Live. may mga- Komento ho kayo kung Oo. sa inyong mga lugar gaano kalakas At, nyo mailalarawan yung lindol na ngayon lamang ho. Ramdam ho natin dito sa studio natin, dito sa NBC, Pasay City, dahil yung table natin talagang umuga. Akala ko sabi nga ni Miss Chris, na vertigo ako. Uy, sakto naka-yellow ko today. Pero eto ang ating Facebook Live. Mayroon daw naramdaman ng pagyanig dyan sa may Quezon City. Ayan, naramdaman daw nila. Dito naman sa may bahagi ng Taytay Rizal ay naramdaman din Paranaque, Bacoor, Cavite na nabanggit ko na. Cavite. Sa Marikina, Antipolo, Pandacan, Manila, halos sa Metro Manila yata ang nakaramdam ng lindol at abangan natin ang detalye mamaya po sa FIVOC. Samantala, report ni RH29 Boy Gonzales. Eto, usap-usapan to. Kanina nakakalungkot to, nakita ko ito, yung truck driver na sumagasa ng kapwa driver. Kapwa driver. Oo, dahil lang sa away trapiko. Kaya, nako, ingat-ingat po sa mga driver, mga motorista. Wag po nating dadaanin sa init ng ulo. 'Di ba, Yuel? Totoo. Dahil hindi natin alam kung ano yung posibleng mangyari. May mga inuuwian din ho tayong mga pamilya. Kaya ingat-ingat lang din ho sa kalsada. Totoo yan, Yuel. Kaya kapag ikaw ay nagmamaneho, ang lagi mong dapat bitbit ay meron kang peace of mind, meron kang pasensya. At wag nating idadaan lahat sa init ng ulo. Wala pong problema ang nasusolusyonan ng init ng ulo. At kaugnay nga nitong binabanggit natin, alamin natin ang detalye kay RH29 Boy Gonzales, isa sa ilalim na sa inquest proceedings, yun pong truck driver na sumagasa sa kapwa niya driver dahil sa away trapiko dyan po sa lungsod ng Maynila. Boy! Elaine, Yuel, sa kulga sa kuha ng CCTV dito sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila, ang insidente ng road rage na naganap sa Smoky Mountain na Tondo na kinamatay ng driver ng van. Arestado naman agad ng mga pulis ang truck driver na si Marlon Ilas. Matapos niyang sagasaan ang biktimang si Benjamin Bactas na driver naman ng van. Kinumpirma ito ngayon ay tinan-over na itong driver ng truck na dito sa homicide section ng Manila Police District. Ayon sa mga testigo, nagkaroon ng gitgita sa pagitan ng suspect na nagmamaneho ng trailer truck at biktima na nagmamaneho naman ng cross-van na van. Matapos na makarating dito sa may Smoky Mountain, bumaba ng sasakyan ang biktima para kausapin itong suspect. Ang suspect naman na truck driver ay hindi na boba, kaya kuwang-kuha sa CCTV ng gitgitin at sagasaan itong naturang driver. Nakalagkat pa itong biktima si Bagtas. Nagtamo ang biktima ng mga matinding pisala sa katawan at siya ay dinala sa ospital na mga tao naman ng NBR Mangunit, binawian din ng buhay kagabi. Ayon kay Manila Police District Police Brigadier General Andre Dizon, nakalulungkot, inaturang pangyayari ang payo niya sa mga motorista maging kalmado at huwag idaan sa init ng ulo. Mula sa sa Pilipinas. Boy, kumusta yung lindol dyan? Naramdaman mo ba? Hindi, nasa kasada kami. Nandito kami sa ano ba ang kaya tinanong ko yung mga nakatira dito sa may Barangay 105, wala silang nararamdaman, iba naglalakad naman dito sa naturang lugar. Wala rin wala rin mga lumalabas. Wala dito sa Smoky Mountain sa Tondo, Manila, sa Barangay 105. Wala sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, dito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbalita
Tuloy-tuloy service sa kasama tayo at Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Baka hindi nahalata ni Boy kasi minsan kapag nasa gitna ka ng kalsada, hindi mo Oo. mararamdaman yung Pagyanig. yung pagyanig Oo. no. Parang minsan parang akala mo nahilo ka lang konti, O, pero na-vertigo. na-vertigo ko ganun. Pero si Miss May sabi niya nauna daw yung hilo niya bago yung naramdaman niyang lindol. Lindol. Pero puntahan muna natin si RH5. Val Gonzales, alamin natin gaano ba kalakas ang naramdaman nating lindol mula dyan sa FIVOX RH5. Val Gonzales. Val. Wala pa. Wala pa, Okay, sige. wala si Val. Pero dito, Sister El, sa Central Avenue daw sa Quezon City ay matraffic kaya ramdam nila. So kung Ramdam. hindi moving yung sasakyan, ramdam na ramdam. Oo. Sa bagay kasi hindi naman sobrang malakas pero kung gumagalaw ka kasi hindi mo halata yung mga ganun. Oo. Unaware ka minsan. Pero puntahan muna natin si RH8 Christian Manyo na nandito sa Maypasay. RH8 Christian Gigulo Manyo. Christian! Plain at Yuel, alas 8:25 ng umaga, naramdaman yung bagyang pagyanig, partikular na dito sa may bahagi ng NAIA X o NAIA Expressway. Dito yan sa may harap ng NAIA Terminal 3 kung saan bagyang naramdaman yung pagyanig dahil ramdam ito, Elaine at Yuel, dahil traffic. Pero sa ngayon wala pang detalye yung eksaktong magnitude na naramdaman dito sa Metro Manila. At patungo tayo ngayon sa Ninoy Aquino International Airport para tignan kung naapektuhan ba o meron bang ginawang paglikas o paglabas ng mga empleyado dahil dito sa naramdamang lindol. Sa ngayon nanatiling kung ikaw ay tumatakwa, Elena at Yuel, hindi masyadong ramdam. Pero dahil sa traffic na naranasan dito sa may NAIA, medyo naramdaman maging pag-alog at yung katulad nga nung sinasabi niyo na parang nahilo, Elaine at Yuel. Alright, so wala namang nasa kalsada ngayon na Christian na lumalabas ng kanilang mga building o kaya mga gusali, bahay? Sa ngayon na Yuel, sa Ninoy Aquino International Airport, kung naramdaman pa doon at merong bang naapektuhan. Pero dahil medyo mahina lang dahil nandito rin tayo sa loob sa sakyan, parang hilo lang din naramdaman at mukhang hindi rin naramdaman ng ibang sakyan dahil moving yung kabilang linya. Naramdaman lang natin dahil traffic na nararanasan nga dito sa may NAIA. Alright, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, RH8 Christian Manyo. Back to you, UL and Elaine. Daming Bayan. Maraming salamat Christian at Eto, mayroon ba tayong update mula dyan sa may FIVOX at Subukan din siguro natin kunin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Baka merong update ukol ho sa magnitude at intensity naman ng naramdaman din ho nating pagyanig. Meron dito Sister L na nagja-jogging lang daw siya dyan sa may Forbes Park at akala lang niya ay nahilo siya sa pagod. Pero yun pala lumindol. At ang sabi ng FIVOX magnitude 5.0 ang kanilang ang lakas ng lindol. Wait lang, nahihilo ako sa prompter. Ang naramdaman na lindol kaninang 8:24 po at ang epicenter po niyan ay sa may Calaca, Batangas at ang lalim po ay 14 kilometers at tectonic ang origin po ng lindol. At mamaya alamin natin ang karagdagang impormasyon dyan po sa lindol na ating naramdaman. Actually, hindi lang yan UL dito sa Metro Manila dahil may nakita ako dito nagkomento sa ating Facebook Live dahil naramdaman din yan sa may Olongapo City. Malayo na pero ramdam din. Kaya naman ingat po tayo at thank God hindi naman ganun ka lakas po yung lindol. At mababaw ito, 14 kilometers lang. Kaya talagang ramdam na ramdam kahit magnitude 5, hindi gaano kalakasan pero mababaw ho. Anyway, puntahan na muna natin ang update mula kay Edwin Duque. Nandiyan na ba si Edwin? Edwin Duque? Sige, mamaya na lang Kuya Het, ibabalik ko lang ba muna sa'yo? Baka naman sabihin mo, ayaw na namin mag-commercial ni Yuel. Pero pinag-uusapan din natin kanina, nabanggit ko na pagbabalik nga natin yung detalye nitong sa Commission on Election, yung sa Election, BSKE. BSKE. At nilinaw ng Commission on Elections na preventive measure lang po yung pagsasailalim. Kasi Yuel, di ba, yung
sa Negros Oriental. Yung Comelec Control, isinailalim sa Comelec Control ang Negros Oriental. Negros Oriental. At alamin natin, ano bang ibig sabihin? Samantala, babalikan na lang natin yung pinag-uusapan natin. Dito muna tayo sa Lindol, na sa ating linya si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Alamin natin kung gaano kalakas itong naramdamang paglindol at ano-anong mga lugar ang apektado nitong lindol. Director Bacolcol, sir, magandang umaga po. Welcome po sa DZRH Damdaming Bayan. Elaine po at Yuel. Yes, good afternoon din po. Good morning din po. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, yes, good morning. Gaano po kalakas itong lindol na naramdaman natin kanina? Magnitude 5.0 po ito, nangyari at 8:24 a.m. And yung na-plot po natin na epicenter is 5 kilometers south, 39 west sa may Calaca, Batangas. And yung lalim po niya is 14 kilometers. So medyo mababaw po yung source ng lindol. Yung initial estimate po namin. And yung instrumental intensity po is intensity 5 sa may Lemery, Batangas. Sir, naramdaman din yung maximum. Opo. Ito po ay naramdaman hindi lang dito sa Metro Manila, maging sa may bahagi po ng Olonga po, may nag-message din po dito sa ating Facebook na naramdaman din daw po sa kanila yung lindol. Yes, kumakalat pa po kami ng yung mga reported intensities, pero yung instrumental intensity po natin sa Metro Manila, intensity 4 sa may Muntinlupa City. Opo. And intensity 4 din sa may Ibahay, Aklan, sa may Cuenca, Bawan, Santa Teresita, San Luis, Batangas, sa may Tagaytay City, sa Cavite. And intensity 3 naman sa may Antique, sa may Laurel, Batangas, sa may Quezon, Dolores, Quezon, at saka sa Donsol, Sorsogon. Opo. Sir, medyo may kalakasan. Anong fault line ho kaya yung gumalaw? Offshore active fault po ito. May mga offshore active faults din po tayo dito sa may Batangas Bay. May kinalaman ho kaya ito sa pagtaas ng pagbubuga ng asupre o ng smog rather ng dyan sa Bulkang Taal? Wala po itong kinalaman sa sulfur dioxide emission ng Taal volcano po. Magkaiba po sila. Gayon din po sa activity o aktibidad na ipinapakita ng Taal. Okay. Yes, that's right. Magkaiba po sila. And wala yung earthquake kanina has nothing to do with yung sulfur dioxide emission at saka yung activity ng Taal volcano. Alright. Thank you so much po, Director Bacolcol, sir. Thank you din po. Thank you po at magandang umaga. Nakapanayan po natin ang FIVOX Director, si Sir Teresito Bacolcol, at ingat-ingat po sa ating mga kababayan, pero at least Yuel, hindi naman ganun kalakasan. At siguro kapag mga ganito, ina-apply natin yung duck, cover, and hold, diba? Kaya naman po yung mga ginagawa natin na usually, ano ba yung tawag doon? Yung mga prepared, disaster preparedness, yung mga ganon, yung mga drill, mga may silbi ho yun, mga earthquake drill, hindi po yun pang pang photo op, hindi po yun pang sige, para makakomply. So, dapat we take it seriously dahil po yung mga ganyang mga earthquake drill, mga fire drill, yung mga ganyan po, yan ay nagagamit lalo na sa mga ganitong sitwasyon. At kaugnay pa rin ng lindol, Sitner naman, puntahan natin ang Cavite at nandiyan naman si RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Yes, itong nangyayari sa aking relo ay 8:25. 8:25 yung dito sa aming relo dito sa bahay. Nakaupo ako at nagsusulat, bigla na lang niyog-yog yung aking upuan. Kaya't nakita ko yung chandelier at saka yung nakasabit na halaman na bigla na lang gumalaw. Ito'y tumagal din ng ilang segundo at hanggang sa parang nagtuloy-tuloy. Hindi ko alam kung umabot ng 1 minuto yung pagyug-yug. At ito'y talagang yung dalawa ko anak, lalo yung bunso na nakahiga pa, talagang napatakbo pababa dahil akala niya may gumigising o gumagalaw sa kanyang bed, pero talagang wala. Medyo may kalakasan itong ating unang bugso na ating naramdaman at nagtuloy ito ng ilang segundo bago ito nawala. Kaya nung natapos naman ito, makakaramdam pa talaga ng pagkahilo. Bunsod nitong nangyaring lindol ngayong umaga. Ang maganda lang, so far, wala pa naman tayong nararamdaman na aftershocks sa ngayon at hindi naapektuhan yung kuryente pati ang linya ng communication
sa pagkakataong ito sa bahagi ng Imus, Cavite, kung saan tayo naroroon sa ngayon, na itong inulit ko yun doon sa ating record dito ay 8:25 nang nangyari yung nasabing lindol. Alright. Balik sa inyo, Miss Elaine. Maraming salamat RH28 Raymond Dadpaas mula sa Cavite. Sister El, ay dako naman tayo sa Kamanava. Edwin Duque, kamusta yung sitwasyon dyan? Gaano kalakas yung naramdaman na lindol? Edwin. RH23. Vertigo. Go ahead, Edwin. Yun pala, naroon naman din yung piloto natin, si Kuya Rolly, na pati siya medyo nahilo-hilo, pero hindi naman ganun kalangasan. Pero kung ikukumpara mo doon sa normal, mararamdaman mo talaga. Dito kami sa bahagi ng nabutan at yung ilang empleyado ng City Hall, may ilang mga lumabas yung mga nakaramdam, pero dahil wala namang mga kasunod pa at hindi na nasundan pa, iba ay unti-unti na bumalik sa loob. So may mga naglabas ang Edwin, saang establishmento yan? May ibang lumabas kanina rito sa City Hall ng Nabutan. Nabutan pa namin. Okay. Pero dahil hindi naman ganun kalakas, pero kahit pa paano naramdaman rin namin. No, na may kunting galaw. Pero bumalik din sila agad, maging yung mga estudyante at ilang empleyado ng eskwelahan, meron. Pero ngayon ay pumasok na. Pero kung yun ay nagtuloy-tuloy, tulad ng mga nakaraan na medyo mahaba, siguro mas mararamdaman at lalabas lahat ng mga empleyado ng City Hall. Alright. Kaya neto paano, dito sa bahagi ng Kamanava, hindi ganong naramdaman, pero may kunting pagyanig. Alright, thank you so much, Edwin. Makikita natin yung mga tao, di naman masyado nila napansin, pero ingat pa rin, dahil sabi nga, kung ganyan, dapat sundin pa rin yung mga paraan pagdating ng pag may mga litol na nararamdaman. Thank you. Miss Ellen. Thank you so much, RH23 Edwin Duque. Daming Bayan. At bago tayo mag-break, bago ko ibigay sa'yo, Kuya Het, punahan muna natin si RH5 Val Gonzales dyan naman sa may Quezon City. Kumusta ang sitwasyon dyan? Kaugnay pa rin ng ating naramdamang lindol kanina. RH5 Val Gonzales. Val. Actually, hindi ko naramdaman yung lindol, intensity ng lindol, Iling, dahil kami tumatakbo. Moving kami ng piloto kong si Eric Mendoza Jr. Kami nasa bahagi ng study nyo kanina, ng study nyo, kaya hindi ko naramdaman. Pero dito sa palalabas lamang, Elaine, na official report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Peoples, alas 8:24 ngayong umaga, nang yanigin ng magnitude 5 na lindol ang kanlurang bahagi ng Calaca sa lalawigan ng Batangas. Batay sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Peoples, natukoy ang origin ng lindol, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 14 na kilometro sa 5 kilometers south, 39 degrees west ng bayan ng Calaca. Dahil dito, Elaine at Joel, nakaramdam ng instrumental intensity 5 sa bayan ng Lemery, sa lalawigan ng Batangas. Intensity 4 naman sa mga bayan ng Ibahay, sa Aklan, Cuenca sa Batangas, Bawan, Santa Teresita, San Luis. Ito yung mga bayan sa lalawigan ng Batangas, maging sa Tagaytay City ay intensity o instrumental intensity 4. Muntinlupa City dito sa Metro Manila ay nakaramdam ng instrumental intensity 4. Intensity 3 naman sa bayan ng Kulasi sa lalawigan ng Antique, maging sa Laurel sa bayan ng Batangas, kasama ng Batangas City, maging ang Tagaytay City sa Cavite, ang Dolores Quezon, ang bayan ng Donsol sa lalawigan ng Sorsogon ay nakaramdam ng instrumental intensity 3 at ang intensity 2 naman sa mga bayan ng Talisay, Rosario sa Batangas, Magallanes sa lalawigan ng Cavite, bayan ng Buwak sa Marinduque, Las Piñas, Pasay City dito sa Metro Manila,
maging sa bayan ng Rosario sa Northern Samar hanggang sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro ay nakaramdam din ng instrumental intensity 2 maging sa bahagi ng Pulillo, Gumaca sa lalawigan ng Quezon at maging sa Taytay, Antipolo sa lalawigan naman ng Rizal. Sa report ng Nokidox, intensity 1 din ang naramdaman sa mga bayan ng dinalupihan sa lalawigan ng Bataan, Malbar sa Batangas, Malolos City, Biginto sa lalawigan ng Bulacan, maging sa mga bayan ng Ternate sa Cavite, maging sa Cebu City ay nakaramdam din ng instrumental intensity 1, maging sa Candon sa Ilocos Sur, intensity 1, San Pablo sa Laguna, bayan ng Tubog sa Lanao del Norte, medyo malawak-lawak, at maging sa dito sa Metro Manila ay sa bayan ng o sa lungsod ng Malabon, Pateros, San Juan City, Parañaque, dito sa NCR, at maging sa Abra de Ilog sa Mamburao Occidental Mindoro ay instrumental intensity 1 ang naramdaman. Ganon din sa bayan ng Bani, yan sa Pangasinan, maging sa Lukban, Lucena City, Alabat sa lalawigan ng Quezon, maging dito sa Tanay, Bulubunduking bahagi ng Tanay sa bayan ng Rizal, maging doon sa bahagi ng Tupi o bayan ng Tupi sa South Cotabato. Pero ayon sa PHIVOLTS, ay wala nang aasahang pang aftershock at wala ring inaasahang mga damage na maitatala o naitala sa pagyanig o magnitude 5 na lindol na yumanig sa bahagi, sa kanlurang bahagi ng Calaca sa lalawigan ng Batangas ngayong alas 8:14 ng umaga. Yan pa rin ang pinaka-latest kaugnay sa naramdamang lindol sa mga ilang bahagi dito sa Luzon maging sa Visayas region. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa saktisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Babalikan pa natin ang ilan pang mga balita, issue dito sa ating programang Damdaming Bayan Pilipinas. Ang oras, 48 minutes makalipas ang alas 8. Daming Bayan. O diba? Ang layo ng genre ko. Charot lang. Pero yun ang magandang mga music sa kalsada. Oo. Alam mo kasi, di ba, napag-uusapan nga natin dahil ang MRT at LRT1 at LRT2, tigil po ang biyahe dahil sa lindol. Alamin, pahingi nga muna ako ng flash report, Kuya Het. Wala ako dito. Ay, ito pala. Flash Report. Flash Report! Sa mga late na po, nagmamadali at planong sumakay ng MRT, LRT, tigil po ang biyahe ng mga nabanggit kong train line dahil po sa nangyaring lindol. Detalye, balita mo RH8, Christian Manyo. Christian. At pansamantalang inihinto ang biyahe ng MRT3, LRT1 at LRT2 ngayong Biyernes ng umaga. Ito'y kasunod ng intensity 4 na pagyanig na naramdaman sa Metro Manila, kasunod ng magnitude 5 na lindol sa Batangas. Sa konfirmasyon ni Transportation Assistant Secretary Georgette Aquino, ito'y bahagi ng earthquake protocol kung saan inihinto pansamantala ang biyahe ng mga tren sa pinakamalapit na istasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang assessment at clearing operations bago ibalik ang mga biyahe para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. At ito, Elaine at Joel, kapapasok lamang din na update mula kay Assistant Georgette Aquino. Nagbalik na sa operasyon ng MRT3 habang patuloy pa rin nakahinto ang operasyon ng LRT1 at LRT2. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH8, Christian Manyo. Flash Report. Flash Report! Ang flash report ay balik na rin po sa normal at kung kayo ay sasakay ng MRT, LRT,
yan po ay pwede na. MRT2 lang yata ang tama, MRT2, LRT1 tsaka LRT2 ang balik na rin po ang operasyon matapos nga pong pansamantalang matigil dahil sa lindol. Pero sige, mamaya babalikan natin yan, kasi Yuwel kanina yung aking piniplay, sabi ko sa'yo, chill lang tayo. Chill tayo ngayong Friday kahit ang daming nangyari. Bigla tayong binulaga ng lindol ngayong umaga. Oo. Pero alamin natin sa Department of Science and Technology kung kumpirmado ba ito na sinasabing na-hack na rin daw ang kanilang system. Kumpirmahin natin yan sa Department of Information and Technology, Department of Information and Communication Technology o DICT. Pero ang nagsabi niya na, tama ba ako, Sir She? So, alamin na lang kumpirmahin natin kung totoo ba yan. Nasa linya. Siguro, nasa linya ba siya? Okay. Kumpirmahin natin ang nasa linya dahil sinasabing ang system ng Department of Science and Technology ay na-hack na rin daw po. Pero bago yan, Flash Report. Flash Report! At kaugnay niya, nasa ating linya ang Undersecretary ng Department of Information and Communications Technology o DICT, si Yusek Jeffrey Ian D. Yusek, magandang umaga po. Welcome po sa DZRH Damdaming Bayan. Si Sister L po at Yuwel. Magandang umaga, Yusek. Magandang umaga, Sister at Yuwel, at sa lahat ng nakikinig ng DZRH. Opo. Yusek, kumpirmahin po namin, na-hack na rin daw po ba? Talaga, totoo po ba ito na ang system ng Department of Science and Technology ay napasok na rin itong mga atake ng mga website? Ang kaya ko i-confirm right now, kasi initial investigation, is merong data leak. Data leak? Okay. It's concerning their experts database. Okay. Yung experts database, nandyan yung mga information, unfortunately, kasama na rin yung mga contact numbers and particulars. Sabihin mo lang parang CV, Parang CV. Ng ating mga consultants and experts na tinatap ng DOST for their various research and development work. So ito pong data leak na ito, Yusek, sir, ito po ba ay may pagkakahawig doon sa mga unang nangyaring pag-hack doon sa mga, or hindi naman po hack, doon po sa pagpasok sa mga website katulad po ng PhilHealth at ng PSA? Magandang tanong yan, Sister L, Yung sa PhilHealth kasi, that is different. That is done by a expert group of cyber criminals, the Medusa group, So, mas mahirap-hirap silang hulihin. International criminal syndicate sila. They are more sophisticated. In the case of the recent happenings with the data leak of and with the hack of PSA and this data leak of DOST, we would confirm that it seems like these were locally done, and we are actually already pursuing some leads regarding the suspect. Mayroon kayang Yusek, bakit kaya of all sudden biglang nagsunod-sunod yung ganitong insidente ng hacking sa atin hong mga government system? I think what happened was that they have been involved din dahil sa nangyari sa PhilHealth. And besides, today is this month is Cybersecurity Month. Maybe they want to humiliate government and say, Cybersecurity Month, di ba? International Cybersecurity Month, tingnan nga natin yung cybersecurity posture ng Pilipinas. So, nagsusunod-sunod dito. In fact, mas marami pang false news kaysa sa real news. I will be confirming, for example, what happened to PhilHealth, what happened to DOST, what happened to PSA. Pero ang dami pang pinopost. May pinopost ka rin sa Office of Civilian Defense, galing sa NICA, galing sa DND, galing sa PNP. Those are all, while nangyari na yon last years, kumbaga inuulit lang nila, rini-repost nila, at sinasabi nila na reset. So mukhang may effort talaga to humiliate what we're trying to do here. Kami naman, we're very honest and transparent to the public. Hindi naman namin itatago kung talaga may data leak because we believe that to protect individuals, kailangan sabihan mo yung individual whose data was leaked in the internet. Diba?
So, Yusek, sir, kasi po, di ba nabanggit, ito po, ang nauna PhilHealth, sumunod po ang PSA. Yung sa PSA po, Yusek, sir, ano po talaga yung, doon? Ano po yung nangyari sa kanilang sistema? Ano po yung mga nakuhang impormasyon sa kanila pong system? Yung sa PSA, talagang napasok yon, no? What they did was that they found a credential, I think, in the dark web, mga binibentang username and passwords, no? And then, sinubukan nila at nakapasok sila doon sa tinatawag na CTMS or Community-Based Monitoring System. Ito yung ginagamit ng PSA para makapag-submit sa mga barangay level household surveys. So, ang nakuha nila ay mga questionnaires and household survey forms na ginagamit nga doon sa barangay level. Ang mga datos ng mga nandito ay, di ba, hindi ko alam, Sister at saka Yuel, kung kayo ba na-interview ng PSA, ano? So, dito, di ba, kakatok sila sa inyo. Tapos magtatanong sila, sino ba ang padre di pamilya, ilang anak, anong trabaho, naalala niyo yun? So, mga ganon. Unfortunately, may pangalan din, sinong padre di pamilya. Pero di naman tinatanong yung ibang mga kapamilya dyan eh. Pero alam siyempre yung barangay, diba? At saka kung ilan kayo sa loob ng household, ilan nakatira sa bahay, anong income class, mga ganun. Pero hindi ba mas delikado ito, Yusek, dahil targeted dahil na bahay-bahay. Andun mismo yung pangalan at yung address at yung personal na impormasyon ng mismong pamilya. Hindi naman ang usually, well, yes, number one, we always treat data leaks as serious, no? Pero in this particular case, hindi naman nakasulat doon yung usually yung address. Yun nga lang, alam ko sa ang barangay, yung padre di pamilya at ilang tao yung doon. So sa isang malicious na tao na may tinatarget, tama ka, no? Madali na siyang ma 1+1. Opo. Ano pong latest natin na Yusek, sir, sa investigation po natin doon sa naunang ulat ng data breach daan po sa PhilHealth? Sa PhilHealth naman, no, we're wrapping up, tapos na yung investigasyon namin, no, for whatever leads, I think yung law enforcement na yung magpo-pursue. I think there will also be a Senate hearing by Tuesday next week, so let's see what will happen there. Pero as far as the National Computer Emergency Response Team is concerned, we've already done the initial investigations and response. Yung pagpo-pursue kasi ng additional leads, we will leave that to the Cybercrime Investigation Coordinating Center and with the law enforcement. Yusek, sir, additional question lang po, kasi of course, we want to confirm po, may mga lumalabas na impormasyon kahapon, actually lumabas po itong balita na ito, na there are 2 more government agencies allegedly po na may data breach. Can you confirm lang po para po malinaw sa ating mga kababayan at maiwasan na din po yung mga haka-haka, ang binabanggit po ba nila na data breach, ito na po ba yung sa DOST or ito po ba ay walang katotohanang lumabas na impormasyon kahapon? Hindi ko alam yung sinasabing impormasyon na yan. We will have to confirm that. And pa-sense na rin, medyo thinly spread na yung National Computer Emergency Response Team. So usually, ang respondan namin, yung talagang malalaki, like PhilHealth is very big. And PSA, as a potential, hindi pa naman siya big, but has a potential to be big. Aaminin ko na rin, itong sa DOST actually was a report sent to us September pa. Hindi namin masyadong natutukan nga dahil nga, at that time naman, PhilHealth. We're talking about all of us being PhilHealth members versus the experts database. So, medyo, but don't worry, we are trying to resolve all this simultaneously. So ngayon, tititigan na namin DOST. So ngayon, yun lang munang kaya kong i-confirm. Ang dami kasing false news eh. Actually, nakakadagdag yun sa, sa trabaho ba? Kasi, imbis na makatuto kami sa real issues, ang nakakadagdag pa yung investigahan pa namin yung report niya, yung binanggit ko, PNP. Yung pala, old news na pala yun, di ba? So, sa ngayon, yun lang talaga yung tingin ko yan talaga yung, kasi isa lang yung nag-post niyan yung nag-post din sa PSA, Diablo. Sabi ni Diablo kasi pag-post niya ng PSA, sabi niya may dalawa pa. Yung dalawang binanggit niya actually is DOST and PNP.
Yung yung PNP, PNP, ngayon yung, namin ngayon, kino-confirm namin For current. confirmation po. Yung PNP naman, kino-confirm ko sa inyo, hindi yun current. But we're still investigating, We're still So investigating. that's an old issue na po yung, kumbaga nire-re-up lang po, ina-up lang nila, parang ganun, para mabuhay yung mga ganun. Para mas malaki yung That is dating. correct. Para mas malaki natin. Yusek, siguro, paano kaya to? Paano po ba yung sistema ng ating pamahalaan? Mga kanya-kanyang government agencies po ba ang namamahala sa kanilang pagkuha ng antivirus software? O manggagaling po ito sa national government din, yun ho yung nagka-craft ng policies? Yung mga firewall. Yun, yung mga firewall. Maganda yung tanong mo, UL. Sa ngayon, ganun. However, we had a marching order from the President himself who raised this concern yesterday. And he told us that the ICT should be more proactive, issuing what to do sa mga government agencies and to study the possibility. Hindi naman niya sinabing gawin ito. Sinasabi niya na to study the possibility of at least telling each government agency what they need to procure to make a more credible defense posture. All right. So yes, we're trying to we will in the coming days be issuing advisories regarding that to mga government agencies. Alright. Yusek, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagsagot po ng ating Maraming salamat, sir. Thank you po. God bless. Bye-bye. Daming Bayan. Atin pong nakapanayam ang Undersecretary si Yusek Jeffrey Ian D. ng Department of Information and Communications Technology o DICT. At ingat-ingat Kaya actually marami 'di ba, Yuel? Aside dito sa mga nabanggit natin ang PhilHealth, ang Philippine Statistics Authority at ngayon naman po ay ang DOST. Pero linawin ko lang i-recall ko lang doon sa mga kaka-tune in lang po na kapanayam natin ng DICT. At ang sinasabi po ni Yusek D, ang DOST po ay data leak. So hindi unlike po siya sa PhilHealth at PSA na napasok yung kanilang system. Ito ay may nag-leak na data. This is locally done according to Yusek. At yung sa PSA naman po, yun yung computer-based monitoring system na ang napasok sa kanila, which is may mga impormasyon ng ating mga kababayan na yung sa mga survey, sa mga survey personal information ng ating mga kababayan ang napasok nitong mga hacker. At ito pala sa DOST, September pa na receive. Halos kasabay. Kasabay lang halos. At data leak po ito, unlike doon sa napasok talaga yung sistema. Magkaiba kasi yun, Yuel. Hindi tayo IT expert or pero naiintindihan naman natin yung nahack talaga doon sa nag-leak lang or nag-breach lang. Data na nakompromiso, na malinaw. Pero kaya naman sa mga user, sa mga social media user, be a responsible user po. Iwasan na lang natin yung pag-share ng mga unverified information. At yung mga links. Yes, at ugaliin po natin mag-double check ng impormasyon. Being a responsible social media user, hindi po tayo basta-basta nag-share ng kung ano lang mga post na nakita natin. At ang payo din ng mga IT expert, wag kung saan-saan magla-login ng inyong mga personal Facebook, lalo na bank accounts. Totoo naman yan. At kaya nga may tinatawag na OTP, di ba? Yung mga one-time password, kung ano na lang mga device ang pwede mong i-allow na ma-access yung iyong account, para na din yan sa yung safety. Kasi kapag na-compromise na yung mga impormasyon, pwede yung gamitin ng mga masasamang loob at gamitin yan against you. Totoo. At wala namang ibang magsasuffer kundi ikaw kapag ikaw ay naging isang pabaya. Pero ang binibigyan din natin dito, dahil nga po sunod-sunod itong mga nangyayaring hacking, mga pag-atake sa mga system ng ating mga government agency, wag na po siguro nating dagdagan, Yuel. Wag na nating dagdagan yung mga report, yung mga balita, at tayo ay mag-share ng mga unverified information para hindi po nagdudulot ng kalituhan at hindi rin po nagdudulot ng maling impormasyon. Fake news. Kasi fake news na yan Fake news, misinformation at disinformation na yung nangyayari kapag tayo ay nag-share
mag-share ng kung ano-ano na hindi naman natin alam kung totoo ba yan o hindi, 'di ba? At dapat yung ating source ay always check your source. Yes. And of course, mag-research kayo hindi lang po sa isang source kundi dapat marami kayong sources. At kapag nagtugma-tugma sila, then makumbinsi ka na tama yung impormasyon na binabasa mo. Pero kung iba-iba yung binabasa mo at nagpapaniwala ka, medyo alanganin tayo dyan. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang maniwala. Daming bayan. Samantala, bago pa, Kuya Het, bibigay namin sa'yo o mamaya-maya na? Mamaya na. Punta muna natin sa RH5 Val Gonzales, mga empleyado ng Quezon City Hall. O hindi pa rin pinapapasok sa gusali matapos ang lindol. Nandyan si RH5 Val Gonzales. Val. Valji. Nasa ating Zoom si Val. Go ahead, Val. Elaine at Yuel, ako'y nandito ngayon sa may pinakaharapan mismo ng main building ng Quezon City Hall at mahigit 30 minuto matapos yung magnitude 5 na lindol na natukoy dyan sa bahagi ng bayan ng Calaca sa Batangas ay wala munang pinapapasok na mga empleyado ng anumang tanggapan dito sa Quezon City Hall dahil nga doon sa kailangan pang ma-check ng mga tauhan ng engineering department maging ng Quezon City DRRMO yung integridad nitong iba't ibang mga gusali sa loob mismo ng Quezon City Hall. Kaya kung makikita ninyo dito sa ating video, Yuel at Elaine, ay nasa labas lamang, nasa grounds lamang ng Quezon City Hall itong mga empleyado medyo iba't ibang mga tanggapan maging yung mga judges a-attend sana pinaka-grounds sa harapan ng iba't ibang mga gusali at nakasentro yung dagsana mga empleyado dito mismo sa may pinaka harapan dahil merong malaking espasyo dito sa lugar na ito na siyang dapat na tamang lugar na puntahan ng mga empleyado kapag ka nangyari yung ganitong klase ng malakas na o mga pagyanig o paglindol dito sa na mararamdaman dito sa Quezon City. Sa ngayon ay abala itong engineering department ng Quezon City Hall maging yung mga tauhan ng QCRRMO o itong Disaster Risk Reduction and Management Office para tingnan, i-check ng isa-isa yung bawat mga gusali dito sa Quezon City Hall. Marami-rami ito at meron pang mga matataas na gusali na more or less ay nasa 20 palapag yung taas. Kaya yun yung gagawin ngayon ng engineering department maging ng QCDRRMO. Agad kanina na nag-set up ng emergency evacuation yung mga tauhan ng QCDRRMO at maging ng Quezon City Emergency Response Team para palabasin yung mga empleyado batay doon sa mga natutuhan doon sa mga isinasagawang mga drill pagdating sa ganitong klase ng sakuna. Nananatili dito sa harapan ng Quezon City Hall yung mga empleyado, maging yung mga opisyal ng iba't ibang mga department dito sa Quezon City Hall kasunod ng magnitude 5 na lindol nararamdaman din dito sa Quezon City kaninang alas 8:14 ng umaga. Wala rito sa Quezon City Hall, pasensya na kayo, Elaine at Yuel. Hindi ko kayo pantala ang sitwasyon kasunod ng magnitude 5 na lindol na nangyari kaninang alas 8:14 ng umaga. Val Gonzales, back to you, Yuel and Elaine. Daming bayan. Maraming salamat RH5 Val Gonzales, live po mula dyan sa Quezon City Hall, dyan po sa Quezon City. Babalikan natin ilan pang mga issue, balita dito sa programang Damdaming Bayan, Pilipinas, ang oras 9:14.
Hard as I try, I know it shows. Everybody's telling me Ginawang sound trip. Nagbabalik po ang programa ang Damdaming Bayan at kami pa rin po ang inyong nakakasama minus ang Lakay Mayor Deo Macalma, Sister El po, Elaine Apio. At ako po si Yuel Reyes. Sabi namin ni Yuel kanina, akala ba natin na sa ang usapan natin, Chill Friday? Oo nga bigla tayong binulagaan ng lindol. Oo, at saka siksik ang ating issue ngayon, lalo na yung mga hacking sa mga website ng ating mga ahensya ng gobyerno. Yung PhilHealth po at PSA at data leak naman dito sa DOST. At yun pong mga balibalita na mayroon pang dalawang agencies ng gobyerno na di umano ay mayroon daw pong breach, data breach. Ang masasabi lang po dyan ng DICT, wala po silang impormasyong ganyan. At yung sinasabi naman po na sa PNP daw, inaalam po nila yan, pero ang binanggit ni DICT Undersecretary D ay yan po ay luma na pala. Yung at isa doon. Yung sa PNP at nire-re-up lang, parang lang. Di ba katulad sa Facebook, pag pinagtitripan natin yung mga kaibigan natin, yung mga memories na doon, kukomment ka, up, ganun. So ang tendency, mag-up po yan sa Facebook, kaya makikita ng mga tao. And yung mga hindi masyadong nagbabasa at tinitingnan yung mga impormasyon, aakalain nila na present yun. Nabago yun. Meron na naman. Meron na naman. So kailangan po nating maging mapanuri sa ating mga binabasa online. Kailangan po hindi tayo naniniwala basta-basta. But anyway, naku Yuel, pinag-uusapan natin yung mga kanina tungkol sa mga jeepney driver dahil yung rollback na magtutuloy-tuloy ayon sa DOE. Ngayon naman, alam mo naman to, hindi to mamatay-matay sa agrikultura. Puntahan muna natin si Manang Milky dahil ang Kamara ipagpapatuloy pa rin ang pagbabantay sa presyo ng mga agri-products dahil kung matatandaan ninyo nitong taon, naging matunog yung mga smuggling. Maraming mga produkto na mga sa sibuyas, di ba? Number 1 dyan yung sibuyas. Sumipa yan ng... magkano nga yung presyo pinakamahal na? 700 ba ang... 700 ba yun? Hindi kasi ako nagluluto Sorry naman. Pero maraming mga misis ang umaray dahil dyan po sa napakamahal na presyo ng literal sibuyas. Na umiyak. Yun, sabi nga sa'yo kung dati sibuyas yung sibuyas pag hinihiwa natin, umiiyak tayo. Ngayon, di mo pa hinihiwa, umiiyak ka na. Bibilhin mo pa lang. Pero dati yon. Pero at least, di ba, ngayon hindi na ganun kamahal at pero wala pa rin man napaparusahan dun sa mga... alam ko meron... Ang latest dyan yung kakasuhan daw ng Department of Justice. Pero hanggang ngayon wala. Ang tagal na itong issue na to. Pero punta natin si Manang Milky. Baka naiinip na ang Kamara. Pagpapatuloy po ang patuloy na pagbabantay sa presyo ng agri-products. Detalye balita mo, RH12. Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at UL, mukhang mas namamalengke si UL sa'yo, Sister El. Tama siya, last year, umabot sa 700 pesos o higit pa ang kilo ng sibuyas. Pero dito sa Kamara, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na magpapatuloy ang pagbabantay ng Kamara sa presyo ng bigas, sibuyas at iba pang mga agricultural products. Ginawa ni Romualdez ang pahayag kasabay ng pagpuri sa Department of Justice at National Bureau of Investigation sa pagsasampa ng kaso sumasangkot sa price manipulation ng sibuyas na umabot nga sa 700 pesos kada kilo noong huling bahagi ng 2022. Una rito, inatasan ni Romualdez ng House Committee on Agriculture and Food na imbestigahan ang biglaang pagtaas ng presyo ng sibuyas noong nakaraang taon. Ayon kay Romualdez, ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo sa masangkot ay base rin sa naging resulta ng investigasyon ng komite sa Kamara. Nang matapos ang investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food, natukoy ang mga kasama sa kartel ang responsable sa pagtaas ng presyo ng sibuyas. Sa gitna ng investigasyon, bumaba ang presyo ng sibuyas sa 160 pesos kada kilo mula nga sa dating 700 pesos kada kilo. Nanawagan ng House Speaker sa DOJ at NBI na habulin ng iba pang opisyal na sangkot sa manipulasyon ng presyo hindi lamang ng sibuyas
kundi maging bigas at iba pang mga produktong agrikultural. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, this is RH, ako si Neil Trigunan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Tama ng Milky. At ngayon naman, balikan natin yung update dyan sa Malabon dahil yung ilan hong mga empleyado ng City Hall ay nagsilabasan rin daw. RH23, Edwin Duque. Edwin. Well, matapos ang sinagawang inspeksyon ng disaster reduction ng Malabon, ay saka palang pinabalik sa loob ng City Hall ang mga kawani nito na mabilis na lumabas sa building nung naranasan nila yung naramdaman nila yung medyo kalakas ang lidol dito sa bahagi ng Malabon. Ganon din ang Caloocan City Hall ay inilita sila papunta sa isang park para ma-check dahil maging sa Caloocan base sa tala ng City Hall, halos naramdaman nila ang nasa 4.3 magnitude lakas ng lidol. Kaya lahat mula sa 5th floor hanggang sa ground floor ay pinapunta sa park ang mga empleyado para matiyak na safe. At matapos yung isinagawang inspeksyon ng kanilang mga tauhan, saka palang nila pinabalik ang mga empleyado para matiyak na sila iligtas o walang mga pagbitak na nakita sa loob ng building. Ang nabutas ay base sa mga empleyado kanina, hindi raw nila gaanong naramdaman kaya nabigla na sila na meron daw palang naganap na lindol. Habang sa Valenzuela ay may ilang din lumabas sa City Hall pero hindi lahat dahil mukhang ang mas malakas na naramdaman na duel dito sa Bukan at bahagi ng Malabon. Wala pa rin dito sa Malabon, ako pa rin sa RH23. At dito kayo tuloy-tuloy sa tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. Samantala, update tayo yung mga opisyal, empleyado at iba pang nagtatrabaho dyan sa Quezon City Hall. Isa-isa nang pinababalik sa kanilang mga tanggapan. Matapos nga pong matiyak naman ng Quezon City DRMO at Quezon City BFPD at Engineering Department naligtas na ang gusali matapos ang magnitude 5.0 na lindol na tumama po dyan sa may bahagi ng Calaca, Batangas. So ganun ang usual Sister El, after ng lindol i-assess ng MDRRMO tapos pababalikin din. Pero so far wala pa namang suspension ng classes. Wala naman. Natingin ko naman na hindi naman magkakaroon dahil mukhang wala namang halos na apektuhan And of course, yung mga ganyan, mga safety precaution na tinatawag. At importante yan na lalo na kapag may mga ganyan na nangyayaring katulad niyan, lindol dahil sabi nga nila, better safe than sorry. Totoo. Yes. Pero ang ano ba to? Meralco Power Gen. Tama ba ako? MGen? Oo. MGen Renewable Energy ng Meralco. Nag-invest daw ng solar power firm, sa solar power firm na SP New Energy Corporation. Anong investment kaya ito at ano ang magiging benepisyo nito para sa ating mga kababayan pagdating sa supply ng kuryente? Alamin natin ang business report ni RH17, Miss Nicole Lopez. Nicole. Nag-invest ng halos 16 na bilyong piso ang MGen Renewable Energy Incorporated ng Power Gen Corporation ng Meralco sa solar power firm na SP New Energy Corporation. Sa isang pahayag, sinabi ng MGen Renewable Energy na lumagda sila sa isang investment agreement sa SPNEC at sa parent firm nito na Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. Layo ng nasabing kasunduan na makagawa ng solar at battery energy storage system ang renewable energy unit ng Power Gen Corporation. Ayon kay Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan, ang nabanggit na proyekto ay magiging isa sa mga pinakamalalaking proyekto sa mundo, hindi lang sa Asia. Gustoan niya ng Meralco na makatulong sa Department of Energy kung saan target nito makuha ang 35% ng enerhiya ng bansa mula sa renewable energy. Sa ilalim ng kanilang kasunduan, ide-develop ng SPNEC ang 3,500 megawatts ng solar panels
at 4,000 megawatts ng battery energy storage systems sa Luzon. Napag-alaman na nag-commit ang Meralco na mag-invest ng nasa 18 bilyong piso upang makapaglagay ng higit 2 gigawatts ng gross renewable energy capacity mula sa solar at wind energy. Para naman kay SPNEC Chief Executive Leandro Leviste, isang oportunidad para sa kanila na buuin ang renewable energy project ng Meralco para sa publiko. Samantala, lumakas pa ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 66 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdaming Bayan. Daming Bayan at kami pa rin po ang inyong nakakasama, Sister L, Elaine Apit. At Yuel Reyes. Minus Lakay Mayor Deo Macalma na baka may mga naghahanap kay Lakay ano. Si Lakay ay hindi ko alam kung namamalansya na eh. Pero ang makakasama niyo po ngayong umaga ay ang inyo pong mga bumblebee. Wait lang. Bubuelo lang ako. Black pero, yung nasa gitna ko. Ayaw nga. Pero alam mo na sobrang nagkataon lang no, na ikaw ay nakasuot ngayon ng yellow at ako naman ay naka-jacket ng yellow. Pero gusto ko yung pa-Coco Martin mo ngayon. Ang pabatang Quiapo. Batang Quiapo, puro kakalokohan ni Yuel. Pero kanina bago tayo nag-break, ang pinag-usapan natin yung sa report ni Manang Milky, tama, yung sa pagtutok pa rin po ng gobyerno doon po sa mga presyo ng mga produktong agrikultura dahil kapag hindi tinutukan yan, may mga mapagsamantala yun. Marami, oo. Sa bigas pa nga lang, di ba? Oo, totoo yan. Tsaka, alam mo na ganun, ang nakakalungkot lang no, kasi magtataka ka dahil marami sa mga probinsya, bilang ako ay isang laking probinsya, marami yung mga kababayan natin na mga magsasaka na nagbebenta ng gulay. Alam mo, murang-mura lang. Sobrang mura ang farm gate. Yes, sobrang mura. Pero pagdating naman dito sa atin, pagdating dito sa NCR, kadalasan, Diyos mio, parang may ginto. Nagmamahal talaga. Minsan nga minsan niloloko ko yung nagbebenta. Ano lang naman, parang biro-biro lang. Pag kinagat ko ba ito, may gold to sa gitna. Dahil Sister L, ang sabi ni Casendo, ang farm gate price ngayon ng baboy ay nagpumapatak ng 175 to 180. Pero pagdating dito sa atin na sa merkado, pumapalo na ng 300. 300? Bumili ako nung nakaraan, 300 plus. Yung depende pa sa cut. Yung cut niya kasi pang sinigang. Paborito ko yan. Friday ngayon. Wala bang magpapasinigang dyan? Pero yun nga, at nababanggit mo ang karne ng baboy, Yuel. Di ba nung nakaraan, inilulutang na naman yung importasyon. At yan po ay sabi ng Sinag, bakit kayo mag-i-import? Sobra-sobra nga ang supply ng karne ng baboy. At punong-puno raw ang mga cold storage. Dahil yung cold storage para sa baboy ay nilalagyan din ng cold storage ng karneng manok. So doon tayo kasi sa mga nagpapalutang na mga sino kaya ang makikinabang? Gusto kasi naman, 'di ba? Sabi nga ni Lakay, may sahod na, may sweldo pa. Magkaiba yun. Ano ka ba? Tayo, sa atin, sahod lang. Oo. Buti sila may sweldo, no? Kaya naman ako, tigil-tigilan nyo nga yung sinasabi ninyo na importasyon na naman ng karne ng baboy dahil mismo pong yung ating mga magbababoy ang nagsasabi, hindi tayo kulang ng supply ng baboy, ng karne ng baboy dahil sobra-sobra. At ang idinadahilan na naman nila is yung African swine fever, which is hindi naman talaga nakaka-apekto dahil nga somehow may mga ilang area na affected nitong ASF na hanggang ngayon pa rin naman talaga ay may mga lugar na nagkakaroon ng mga kaso ng ASF, pero hindi naman po lahat.
Kaya ang sinasabi ng ating mga magbababoy, wag naman sanang importasyon na naman ang inyong isusolusyon dyan dahil wala namang kakulangan. At sa katunayan nga raw, pag itong ASF, somehow makakatulong pa sa presyo dahil yung mga retailer, yung mga magbababoy, maglalabas ng mga stock at bababa ang presyo. Kaya wag kayong dyan, dahil yung mga, di ba yung mga Korean barbecue nga, hindi nga kinakapos. Mga pangsagyo. Di ba? Yung sinasabi ko na nakaraan, Diyos mio, yung mga Korean store, Korean resto nga na usually yan ay unlimited grilled ng mga baboy, mga karne ng baboy, hindi naman po kinukulang. Kasi kung kulang ang supply ng karne ng baboy, well, obviously, yung mga yan ay maapektuhan. Dahil sila ay isa sa pinakamaraming araw-araw ang alam mo, curious ako. Minsan sana may makausap tayo na may-ari ng mga ganyang restaurant. Yung mga nagpapa-unli, unlimited pork, unlimited beef. Diba? Ano yung sistema nila sa pagbibili? Dahil di naman, iba naman hindi nauubos yung mga kumakain. Tsaka ito, tanong na, curious ako, for every day sa sobrang dami ng gustong mag-unlimited Korean barbecue, gaano ba karami yung karne ng baboy na nakokonsume nila? Sa isang araw lang. Sa isang araw lang, 'di ba? Tsaka, 'di ba, Diyos mio, pag pumila ka diyan, parang akala mo lagi kang sinihan ba to? Blockbuster lagi, yung mga ganon. So, yung mga ganyan po, dapat tinitingnan natin. Kaya naman yung mga opisyal ng gobyerno na laging inilulutang ang importasyon, tingnan nyo po yung mga nasa baba, yung sabi nga... Ground situation muna tayo. Tingnan nyo muna kasi baka mamaya, mali po yung mga impormasyon na nakararating sa inyo dahil hindi naman kayo pumupunta sa pinakababa para alamin yung totoong sitwasyon. Diba? At, parang naginit yung ulo ko, biyernes pa naman. Chill. Friday the 13th ngayon pero Friday the 13th, Sister El. Pero hindi naman malas dahil ngayon ay Swell Day. Yes. So, nag-check ka na ba? Hindi pa. Mamaya siguro. Sana maayos yung online banking. But anyway, kanina, balikan muna natin ngayong issue sa Israel UL dahil dun sa mga kababayan natin na hindi pa po aware, yung mga kabubukas lang ng radyo at walang panahon na magbasa online or marami tayong mga kababayan, lalo na yung sa mga malalayong lugar, yung mga nasa bukid, yung mga ating mga magsasaka, yung mga ating mga kababayan na ang kanila pong pinapakinggan ay radyo at hindi sila talaga nag-i-internet, nagso-social media. Ang COMELEC po ay pinatigil po muna sa pansamantala yung voter registration sa mga overseas Filipino worker then po sa Israel sa gitna nga po ng patuloy na giyera dyan dahil ayon po kay COMELEC Chair George Garcia, hindi po ligtas. Hindi pa natin... Bilang pag-iingat din. Ito ay pag-iingat lang po sa ating mga kababayan dahil of course, mahirap nga naman na ganito yung magulo tapos lalabas-labas yung ating mga kababayan para magparehistro. So yan po ay pansamantalang sinuspindi ng Commission on Election at yan po ay aprobado na ng ANBAC. Siguro naman kung buhay yung nakataya, hindi naman natin pag-aalinlanganan yan. Sabi nga ni Chairman Garcia, ayaw naman nating isakripisyo yung safety ng ating mga kababayan. At kakaugnay niya naman yan, yung nabanggit ko na din kanina, napahapiyawan ko na to, na yung dyan sa Negros, yung COMELEC control. COMELEC control, yes, under COMELEC control po ang buong Negros, Negros Oriental. Pero ayon po kay Chair Garcia, yan po ay hindi naman dahil hindi naman daw po magulo talaga yung aktual na sitwasyon dyan sa probinsya. Kundi yan daw po ay tinatawag niyang win-win solution para sa mga humihirit na ipagpaliban yung election dahil nga sa banta ng seguridad. Sa mga nangangamba na dahil nga daw sa seguridad nila, sabi ng COMELEC, win-win solution dahil COMELEC under control. At ang ibig sabihin ng under control, may kapangyarihan ng COMELEC na mas magdagdag ng presence ng uniform personnel para sa seguridad. At of course, yan naman po ay ginagawa nila para dun sa ating mga kababayan. At pinapakinggan naman natin ng COMELEC yung hinaing ng ating mga kababayan. Pero ang COMELEC po ay magsasagawa ng special election. Special elections. Sa December 9, 2023. Ngayong taon pa rin po yan. Diyan po sa Negros Oriental
Oriental at sa posisyon niyan ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. At 3rd district ito, kung di ako nagkakamali. Ikatlong distrito. Yes, oo. So yan po ay nililinaw lang natin kasi baka mamaya nagkakaroon ng misinterpretation at misunderstanding kapag may mga ganitong lumalabas na balita. At may sinasabi din dyan si COMELEC Chairman Garcia kanina, bakit nga ba marami kasi nagsasabi na bakit hindi na lang pagsabayin itong eleksyon ng BSKE at saka yung special elections. Sabi ni COMELEC Garcia, minarapat nilang paghiwalayin talaga para walang impluwensya. Dahil kung BSKE ang sasagawa sa October 30, then congressional yung sa special election. So para wala daw masay na may impluwensyahang na nagaganap. Ayun. Tama nga naman. Dahil minsan na yun, may mga tao na hindi natin maiiwasan, mga komento nila, mga sarili silang opinion at mahirap na nga naman mabahiran ng sa bagay, it's normal, it's politics, yes, diba? Kaya ako ayoko ng politika. Wala bang tatakbong Sister L? Pwede lang ako, Vice Mayor lang ako ni Lakay dito sa Star City. Vice Mayor. Self-proclaimed. May Vice Mayor na si Lakay, may Vice Mayor ka na agad ngayon. Lakay, Vice Mayor mo na ako simula ngayon dahil pag wala ang Mayor, Vice Mayor. Pero babalikan natin ang ilang pang mga balita issue dito sa ating programa dahil kailangan daw natin ng pang 13th month pay. Ayun. Malapit na. Malapit na ba? 2 buwan na lang, Sister L. Ay, oo nga, no? October na tayong kalagitnaan. Alam mo, sa sobrang busy natin araw-araw. Hindi ko na namamalayan talaga yung araw. Minsan nga, Sabado, bigla ako mapapabalik. Sabi ko na, anong oras na? Yun pala, yung pasok ko, medyo tanghali pa. Tapos minsan, linggo. Pagka linggo naman, yung nanaginip ka pa. Ay, anong nangyari sa akin yan? Nalaglag ako sa higaan ko. Totoo yun. Parang may hinahabol. Oo. Sabi ko, my gosh, late na ako sa programa. Pagtingin ko, Sunday? Babalikan natin ang ilang pang mga issue balita dito sa programa Pilipinas ang oras 9:46. Si Mommy at si Washing Machine. Bayan. May nagtatanong pala kanina yung title ng song sa ating YouTube channel. Pasensya na po, hindi namin nabasa ni Yuel dahil maraming mga balita na kailangan nating pag-usapan. Pero who's holding Donna now? Yes. Pero yung kumanta nito ay Ronnie Boyce. Isa sila sa mga favorite ko na pinapakinggan kasi lahat ng mga cover song lang to. Cover song. Sila yung nag-cover. Hindi sila yung original singer. Pero yan yung parang version na sumikat. Ito yung pinakasumikat na isa sa mga parang pinapakinggan, lalo na sa mga radyo, pinapatugtog ng ating mga DJ, yung version nila. Kasi parang ang chill. So, ayan, nasagot na natin yung nag-comment. Pasensya na po. Donna now. Yan. Sa mga ganyan, sabi nga ni Yuel, sarap yan, sound trip mo sa sasakyan. Ayan. Para hindi nag-iinit yung mga lalo ulo nyo. Lalo na kung hindi traffic, masarap sa kalsada yan. Oo, pero kapag traffic, mag-rack ka na lang. Mga Linking Park. Linking Park? Hoy, anong taong ka ba pinanganak? Mas matanda ka pa ba sa akin? Anong oras na ba, Insan? Mekos. Ang ating pong, 6 na minuto na lang bago alas 10. Tignan mo nga naman, Hindi kasi ang dami ng commercial nito ni Kuya Het, Tawan-tawa si Billy sa Mekos niya ni Insan, no? Hindi kasi, di ba, yung sa mga hindi nakaka-relate, yun pong pinabanggit namin ni Yuel na Mekos. Viral ngayon. Viral po yan, Isa sa mga trending na online na personality. Isa siyang Indian, Filipino-Indian ba yun? Di Si ako Mr. Nobody. Nai-promote pa. Pero entertaining lang naman kasi siya. Pero entertaining yung mga ginagawa niya sa buhay niya. So kung medyo nai-stress ka, maliban sa pakikinig ng music. Mekos mo na yan. Mga vlogs. Mga vlogs. Pero ito muna, dahil nga sabi ko Friday naman ngayon. Pero puntahan muna natin si Edniel Parosa, bago natin pag-usapan itong Miss Cosmo World 2023. Mamaya, exciting to. Dahil alam mo ba yung si Meiji Cruz? Ang alam ko si Meiji is part nitong Miss Cosmo World 2023. Di ba siya yung kagabi yata ito ginanap. Diyan sa Aliw, dito sa atin sa may Aliw Theater, katabi natin po ang Aliw. So diyan po yan ginawa.
At mamaya pag-usapan natin yan. Pero ang bakit po to? UK ba to? Ano ba yung... Sinita ang... Ayan, tama. UK, sinita ang mga illegal na aktibidad sa exclusive economic zone ng Pilipinas. At ang detalye po niyan mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Elaine at UL, suportado ng United Kingdom ang Pilipinas sa pagsikap sa mga illegal na aktibidad sa katubigang sakop ng Kapuluan. Ayon si Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief, Lieutenant Colonel Enrico Hill Ileto, iisa ang posisyon ng dalawang bansa pagdating sa paglit na exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito man ang napag-usapan sa pagbisita ng UK Defense Minister for Indo-Pacific Region, Baroness Annabel Goldie, sa headquarters ng AFP sa Campo Aguinaldo. Sabi ni Ileto, nag-commit ang UK na mas palakasin pa ang defense relations sa Pilipinas na ngayon may dumadami ng military engagement. Suportado ito ng Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng dalawang forsa na nilagdaan noong 2017 kasama ang UK o United Kingdom sa nagpapatuloy ngayong exercise sama-sama at pinakamalaking naval exercise na Pilipinas at Estados Unidos na nilawakan din ng mga kaalyado nitong mga bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Yun nga pala, no, nagkalimutan tayo, Yuel. Hanggang ngayon, of course, ang binabantayan at tinututukan natin ang issue sa pagdating sa sapinang teritoryo dyan naman sa West Philippine Sea. Yun, at hindi natin dapat kakalimutan yan. Di porke nanalo tayo sa Naggilas Pilipinas sa laban. Kakalimutan nyo na yung walang ganun. Tsaka sana hindi na maulit at enough na yung ginagawa ng China na kung ano-anong mga pambubuli dyan sa West Philippine Sea. Pero magpapaalam na tayo at ilang minuto na lang. 9:57 na po ng magandang umaga. Batiin ko lamang Sister El yung ang aming dati kong principal na school owner rin si Dr. Lea Lontok na nag-birthday ngayong araw. Ang may-ari ng Chris Lees International Academy. Ayan. Hello po and happy birthday. Wala daw po ba tayo dyan? Wala ba tayo? At nako Yuel, nakatutok din sa atin si Miss Ellen Pulido. Ma'am Ellen, good morning. Good morning, ma'am. At ang sabi niya, alam ni Miss Ellen ang title, Who's Holding Donna Now? At ang artist daw niyan ay si hindi ko alam kung tama ko, El DeBarge. Ayan. El DeBarge. Yes. So, siya ang original singer nitong pinapatugtog natin na ngayon Who's Holding Donna Now na cover song naman po ng Ronnie Boyce. Ayan. Diba? Ang ganda kasi pakinggan. Parang gusto ko nang matulog. Chill Friday. Matutulog. Matutulog. Magtatrabaho pa. Ayan. Mamaya pa tayo tutulog. Pero kanina nabanggit ko naman yung Miss Cosmo World 2023. Kinurunahan kagabi, Yuel, dito sa Aliw Theater. At pakita nga natin RH-TV. Alam ko marami tayong photo dahil nandyan si Sherwin Alfaro kagabi. Ang kauna-unahang mga reyna sa prestihiyosong kompetisyon na Miss Cosmo World Philippines 2023. At nasungkit ng magandang kandidata mula sa Davao del Sur na si Elda Luis Aznar. Ang titulo mula sa 21 na mga nagagandahang candidate sa kompetisyon. Si Aznar ang kakatawan sa Pilipinas sa 2023 Miss Cosmo World na gagawin sa bansang Malaysia sa November ng kasalukuyang taon. Nagkamit naman ng 1 milyon 1 million pesos bilang premyo si Aznar na sinundan ni 2020 Aliwan Fiesta Digital Queen. Nakaka-proud, Yuel. Produkto ng Aliwan Fiesta Digital Queen. First runner-up si Miss Jasmine Orquico Omay ng Surigao del Sur bilang first runner-up. At ito ang nakakatuwa, Yuel. Dati siyang pedicab driver. Wow. Yes, at siya ay kababayan ko na naging beauty queen na si Lainel Pena Natividad ng Albay. At siya naman po ay tinanghal na second runner-up. At dinaluhan po yan ng mga bigating judges gaya ni na Miss Cosmo World founder Carrie Lee, kapuso actress Sanya Lopez, dating Miss Globe Maureen Montagne at dating Miss Grand Philippines
Prince Samantha Bernardo at ang coronation po niya kagabi dito sa May Aliw Theater dito po sa Pasay City. Katabi lang po yan ng Manila Broadcasting Company. Congratulations! Yes, congrats ladies, and of course sa ating pambato sa Miss Cosmo World 2023 na si ano ba pangalan niya ulit? Si Aznar. Ano bang, nasa na yung pangalan? Kakabasa ko na. Elda Luis Aznar. Ayan. Congratulations and good luck kay Elda Luis Aznar na siya po ay magre-representa ng Pilipinas sa Miss Cosmo World 2023. At nako, yan na po. Alas 10 na. Alas 10 na. Overtime tayo. Wala sila kayo, pero overtime ako. Sorry na po, pero yan na po ang kabuuan ng ating mga talakayan balitaan dito sa ating programa nga Damdaming Bayan. Minus la kay Mayor Deo Macalma. Kami po ang inyong nakasama dito sa programa. Sister L po, Elaine Aki. At ako po si Yuel Reyes. Happy Friday! Yes, happy Friday. Hello to my mama, Mama Yoli, Ate Annie, JBJ, Siron. Ingat-ingat kayo dyan Mami lagi. Nida, good morning. Yan, gusto ko ihabol pa. We are the team Bumblebee. Charot. Yeah. Susunod na po ang programang Operation Tulong at makakasama nyo naman dyan ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pilipinas ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 10. Daming Bayan.